How PhotoShare works in DSLR boot tutorial. So paano nga ba gumagana yung PhotoShare? Bakit natin siya kailangan sa ating photo booth? So open natin yung DSLR boot natin. Sa mga nagtatanong, ang gamit po nating version ng DSLR boot is yung version 7. So kung gusto niyo po ng application na to, APM nyo lang ako dito sa TikTok, no? Tapos re-replyan ko po kayo. So pag open nyo ng DSLR boot, skip nyo lang po itong update na to. Tapos launch tayo ng event, no? Ito yung Christmas sample, no? Launch na lang natin to. Launch natin yung event na yan. So paano ba gumagana yung PhotoShare, no? So punta po kayo dito sa photo sharing, no? So ang baling ginagawa ng PhotoShare ay kunwari may session po kayo dito. Lahat po ng photos ninyo ay mag-automatic na mag-upload dun sa PhotoShare na account po ninyo, no, online. So punta tayo sa sharing setting. So mapapansin nyo dito meron sa taas PhotoShare Cloud. So para ma-direct kayo sa PhotoShare na website, click nyo lang ito. Kaya naman i-type nyo po sa Google nyo is PhotoShare. PhotoShare. Ayan po yun, no? So dahil gusto natin makita, click lang natin to. Ayan, magdadirect po kayo sa PhotoShare na page. Tapos dito, pwede kayong gumawa ng account, no? So sa atin, nakagawa na tayo ng account. Ito yung naglalagin na lang tayo. So kung bago lang yung application nyo, so dapat gagawa po kayo ng account. Sa mga nagtatanong anong gamit kong version ng DSLR boot ay version 7. So kung gusto nyo ng application na to, ibibigay ko sa inyo na mura, lalo na sa mga followers natin dyan. PM nyo lang po ako dito sa TikTok, no? So login lang po kayo dito. Example, nakagawa na kayo account, login lang kayo. So kung mapapansin nyo, ito yung PhotoShare na interface. So ito yung mga event, no? So kung ang gamit natin dito sa DSLR boot, kung yung event natin ngayon is yung Christmas sample, so lahat ng photos na makukuha ng photo booth natin is mag-automatic update dito sa ating Christmas sample na folder. So dito siya lahat papasok, lahat ng nasa PhotoShare, no? Ayan. So ibig sabihin, pag na-access nila tong PhotoShare natin, kung napanood niyo yung previous video natin, gumawa tayo ng QR code, no? Para ma-direct nila or pwede nilang ma-download yung mga photos nila dito sa cellphone nila after ng session nila sa photo booth natin. So dahil ang topic natin ngayon is PhotoShare, may tuturo pa ako sa inyong isa, lalo sa mga photo booth owners. Example, meron kayong photo booth, di ba? May photo booth stand kayo or photo booth box, may kasamang screen doon. Kung gusto nyo magkaroon ng another interaction sa kanyang mga kliyente or mga guest nila, pwede pa kayo mag-provide ng isa pang screen. So ang gagawin lang ng screen na yun ay slideshow. Ilalagin nyo lang doon yung PhotoShare account ninyo, tapos pindutin nyo lang itong slideshow. Ibig sabihin, habang nag-e-event yung photo booth nyo, lahat ng photos na kinukuha ng photo booth nyo is dito mag-automatic na mag-i-slideshow. Ang gagawin lang nito ay puro slideshow lang po. Hindi sila makakapag-download dito, no? So, kung gusto nila mag-download, so panoorin nyo yung ginawa nating video sa previous video natin kung paano gumawa ng QR code. Doon naman nila ma-download yung kanilang mga photos. Dito ay slideshow lang po, no? So, paano ko ginawa yung slideshow na yan? Punta lang kayo sa PhotoShare nyo. Tapos, nandito sa upper right side, slideshow. Click nyo lang po yun at mag-i-slideshow na po siya. Ayan po yun, no? So, yun po ang gamit ng ating PhotoShare Cloud. Lahat ng photos na makukuha ng photo booth nyo is mag-automatic na mag-upload po dito sa website na to at sa account po ninyo, no?
Ganun lang po kadali. So inuulit ko sa lahat ng mga follower natin at mga watcher ng video natin, kung gusto niyo ng DSLR boot version 7, pwede niyo po mag-PM dito sa TikTok. Ibibigay ko lang po ng mura sa inyo para magamit niyo po para sa mga aspiring nating photo booth na owner or photo booth business owner. So kung nagustuhan niyo po yung video natin, pa-like and share na lang po. And pa-subscribe. Thank you!